Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para po sa mga susunod pang mga kwentong kakikiligan nating lahat. Ito na po ang kasunod ng My Love, My Hero, Darren Zorano. Litong-lito siya. Hindi niya alam kung paano i-handle ang sitwasyon. Ang takbo ng mga pangyayari na gaya ng isang malaking baha ay nagbabantang tumangay sa kanya. Pero may pasok na sa eskwelahan sa mga araw na iyon. Then cancel it. Baka hindi lang ang pag-aaral mo ang mawala sa iyo, Miss Mendreza, banta nito. I'd be out of town. Sa Lunes pa ako babalik. May maghihintay sa iyo sa airport. At gaya ng sinabi ko, inaasahan kong makikita kita roon. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na siya nito at ilang sandali pa ay narinig niya ang pagharurot ng sasakyan nito palayo. Para siyang binalot ng kakaibang lamig. Hindi siya makapaniwala sa mga naganap sa nakalipas na 15 minutong iyon. Tila alingaw-ngaw na nagpabalik-balik sa isip niya ang mga sinabi nito. Binabalaan kita. Huwag na huwag kang hindi darating. Hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Hindi niya alam kung ano ang mga dahilan nito upang pumunta siya sa lugar na tinutukoy nito. Magulo sa kanya ang lahat maliban sa isang bagay, na minsan pa ay natagpuan niya ang sariling walang kontrol sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakarating si Laurel sa Subic. Noon, kapag lumuluwas siya sa Luzon ay Manila at Baguio lamang ang normal na nagiging destinasyon niya. Akala nga niya noong una ay taga Maynila si Darren. Kaya nagulat siya nang makita sa calling card na iniwan nito na taga Subic pala ito. At gaya ng sinabi nito ay may naghihintay sa kanya paglapag ng eroplano sa paliparan. Isang unipormadong driver na may hawak na signboard kung saan nakasulat ang pangalan niya. Magalang ang driver na nagpakilalang Roel. Makwento rin ito. Ngunit pinilit niyang tumahimik na lamang at sumagot dili rito habang pinagmamasdan niya ang dinaraanan nila. Aaminin niya sa sarili na gaya ng Cebu ay nagagandahan din siya sa nakikita. Malinis at luntian pa ang paligid. Maraming mga puno at halaman. Kahit paano ay nakakalma siya niyon. Batid niya kailangan kalmado siya sa muli nito nilang paghaharap ni Darren. Ngunit tila imposible iyon. Hindi pa man ay parang may ngumangat-ngat na sa sikmuran niya. Hindi nawala sa isipan niya ang huling pinag-usapan nila. Nagagawin siyang kapalit sa Peking painting. He couldn't have possibly meant that. Umaasa siyang magiging maayos ang usapan nila at maririsolba ang problemang iyon sa lalong madaling panahon. Kaya naman hindi niya kinansela ang klase niya sa interior design. Nang mga nakalipas na araw ay nagsagawa rin siya ng ilang pagsasaliksik upang mas makilala pa niya ito. Know thy enemy, sabi nga. Ngunit wala siyang masyadong nalaman tungkol sa personal na buhay nito, bagaman kahit sa internet ay maraming articles tungkol dito. Karamihan ay nagsasabing isang matagumpay na negosyante ito na nagmula sa isang mayamang angkan. Marami itong negosyo na ang karamihan ay nasa Northern Luzon. Bagaman, nagsisimula na rin itong mag-invest sa Visayas at Mindanao areas. Hindi nakapagtataka na ito ang nilapitan ni Mia upang tulungan siya. At hindi rin nakapagtataka na ganoon na lamang ito kung magmando sa kanya. He was a man of power. Sanay ito na magbigay ng utos at umaasang susundin iyon. Kaya ba siya kinakabahan ng ganoon? Marahil. Ngunit hindi niya ipapakita rito na nai-intimidate siya. Alam niyang wala siyang nagawang pagkakamali. Kung may pagkakamali man, tiyak na may paliwanag doon si Uncle Mauro. Pero kailangan niyang makausap ito ng personal at hindi sa telepono lamang. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Nagalangan din siya dahil ayaw niyang bigyan ito ng karagdagang alalahanin. Baka sa halip na makarecover ay lalo pang magkaproblema sa kalusugan nito. Namalaya na lamang niya napapasok na sila sa isang mataas na gate.
Ilang sandali pa ay tumambad sa kanya ang isang malaking bahay sa gitna ng napakagandang hardin na may paikot na driveway. Huminto ang kotse sa harap ng bahay. Umibis ang driver umikot upang pagbuksan siya. Halina kayo, ma'am. Dito po tayo sa loob. Taas noong bumaba siya. Inaasahang nasa loob ng bahay si Darren at pinanunood ang pagdating niya. Ayaw niyang ipakitang gaya siya ng isang maamong tupa na dadalhin sa katayan. She had her pride. Wala silang kasalanan at iyon ang kailangan niyang ipaunawa kay Darren sa anumang paraan. Isang unipormadong maid ang nagbukas ng pinto. Para sa kanya, pasok po kayo, ma'am. Magiliw na sabi nito. Naku, sigurado pong napagod kayo sa biyahe. Dito po kayo maupo at ikukuha ko kayo ng malamig na mainom. Salamat po. Aniyang nag-atubiling maupo. Nais niyang nakatayo siya sa pagharap nila ni Darren. Nasaan po si Mr. Zorano? Si Sir Darren? Naku, hindi pa po dumarating galing sa Singapore. Baka mamayang hapon pa po, ma'am. Magpahinga muna kayo habang wala pa siya. Pagkasabi niyo na iniwan na siya nito. Napabuntong huninga siya. Saka lamang umpo kahit paano ay nabawasan ang tensyon niya. Maya-maya ay bumalik ang katulong. May dalang tray ng juice at sandwich. Magmerienda muna kayo. Kung nais ninyo, may paranghalian ding nakahanda riyan. Nakaayos na rin po ang magiging silid ninyo kaya maaari kayong magpahinga maya-maya pagkatapos ninyong kumain. Silid? No, sabi niya. Hindi naman po ako magtatagal. Pagkatapos namin mag-usap ni Mr. Zorano ay alis na rin ako. Ngumiti lang ito. Basta ang bilin sa amin ni Sir ay maghanda ng silid para sa inyo. Nasaan nga pala ang bagahe ninyo? Wala pa akong bagahe. Aniya. Isang maliit na carry-all lamang ang dala niya kung saan may pamalit siya kung kailangang maniyang mag-overnight sa isang hotel. Gaya ng sinabi ko, mag-uusap lang po kami ni Mr. Zorano. Hindi ko kailangan magpalipas ng gabi rito. Kayo ho ang bahala. Pero kung mainip kayo sa paghihintay kay Sir Darren, umakyat lang po kayo at ang ikatlong pinto sa kaliwa ang silid para sa inyo kung nais ninyong magpahinga. Sige, maiwan ko na ho kayo. Sige po, asiwang sabi niya. Kumunot ang noo niya. Bakit ipinaghanda siya ni Darren ng silid? Parang hindi niya nagugustuhan iyon. She looked around. Larawan ng karangyaan ang malaking tahanang iyon. Tahimik na tahimik. Wala siyang ideya kung gaano katagal siyang maghihintay kay Darren. Napabuntong hininga siya. Saka kinuha ang malamig na baso ng juice at sandwich. Nang malasahan niya iyon, ay sa kanya na-realize kung gaano talaga siya kagutom. Ilang sandali pa ay ubos na ang inihain sa kanya. Medyo naiinip na rin siya. Nakagilap ng mga mata niya ang remote control sa ibabaw ng isang malaking plasma TV. Kinuha niya iyon at binuksan ang TV. Ilang sandali lang ay nagpalipat-lipat na siya ng channel sa paghahanap ng programang makakaaliw sa kanya kahit sandali. Ngunit wala siyang nagustuhang palabas. Hindi niya magawang mag-relax. Sa likod ng isip niya ay batid niyang anumang sandali ay darating si Darren at haharapin siya nito. Na hanggang ng mga sandaling yon ay hindi pa rin niya alam ang sasabihin dito o kung ano talaga ang pakay nito sa pagpapapunta nito sa kanya roon. Ilang ulit ding binalikan siya ng katulong, nagtatanong kung may kailangan siya. Ngunit panay ang paniniyak niyang wala. Ngunit sa pagdaraan ng mga sandali ay lalo siyang naiinip. Pagod din siya dahil maaga siyang bumiyahe. Kaya habang tumatagal ay lalo siyang nahihirapan na manatiling nakaupo roon at nakatitig sa malaking screen ng television. Hindi na nga rumirehisto sa isip niya ang palabas. Bigla siyang nakadama ng pagod at naalala niya ang silid na ayon sa katulong ay inihanda para sa kanya. Marahil ay inihanda iyon upang makapagpahinga siya kung sakaling magtagal si Darren.
Mas mabuti na nga naman iyon kaysa maghintay siya sa sala dahil lalo lamang siyang napapagod kaysa ma-relax. Sa paglipas ng mga oras ay lalo siyang inaatake ng antok. Pinatay niya ang TV. Tumingin siya sa kanyang relo. Mahigit 2 oras na siyang naghihintay. Nangangawit na ang kanyang likod sa kakasandal. Mas magiginhawaan siya kung ihihiga niya iyon. Hindi niya makita ang katulong kaya pilit na lang niyang inalala ang direksyong binigay nito patungo sa silid na nakalaan sa kanya. Ano nga ba ang sinabi nito? 3 silid sa kanan o sa kaliwa? Kung bakit naman kasi hindi niya iyon gaanong binigyang pansin. Subalit kailangan na niyang pumunta roon dahil kung hindi ay baka maidlip siya sa kinaupuan niya. Nakakahiyang maabutan siya ni Darren sa ganoon. Hindi na makayanan ng antok na nangahas na siyang umakyat sa 2 palapag. Kaliwa nga ba o kanan? Kanan yata. Nang tumapat siya sa 3 pinto sa kanan, ay hinawakan niya ang seradura niyon at pinihit. Bumukas naman iyon. Pero maliwanag na hindi iyon ang guest room na inilaan para sa kanya. It was a man's room, the master's bedroom. Napaka-masculine ang dating niyon, pati ang color scheme na gray at dark green. Minimalist ang design ng silid. Walang ibang makikita roon kundi ang mga kailangan lamang. Alam niyang nababaka sa silid ng isang tao ang pagkatao nito. Ngunit anong konklusyon ang dapat niyang gawin? Napatitig siya sa malaking kama sa gitna ng silid. Parang nakikinikinita niyang nakahiga roon si Darren. Walang anumang saplot maliban sa briefs. At hindi ito nag-iisa kundi may kasamang isang babae. Napakurap siya. Pilit pinalis sa isip ang larawang nabuo roon. Ano ba ang nangyari sa kanya at kung ano-ano ang nakikita niya? Dali-daling isinaran niya ang pinto niyon at tumalikod. Hinagilap ang pinto ng silid na nasa likod niya. Iyon ang guest room. Nakahinga siya ng maluwag. Pumasok siya sa loob. Pagkatapos ay tiniyak na nakalak ang pinto. Parang hinihila ang likod niya sa malambot na kama. Inilapag niya ang bag sa sahig at saka humiga. Ongol niya. Nakapikit na iniunat niya ang kanyang likod. Talagang pagod siya, ni hindi niya nakuhang mag-alis ng sandalyas at agad na nakatulong. Disoriented si Laurel ng dumilat. Hindi pamilyar sa kanya ang kinaroroonang silid, lalo pa at medyo madilim na. Ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang maalala niya kung nasaan siya. Gabi na. Hindi lamang siya naidlip kundi talagang nakatulog. Dali-daling bumalikwas siya ng bangon at hinagilap ang switch ng ilaw. Agad na bumaha ang liwanag sa buong silid. Nataranta siya. Mabuti na lamang at may tukador doon. Tiningnan niya ang ayos niya sa salamin. Halatang bagong gising siya, magulo pa ang buhok. Agad na sinuklay niya iyon, saka nag-retouch ng makeup. Sana lang ay hindi pa dumarating si Darren. Ngunit hindi niya iyong gaanong inaasahan iyon. Pagsulyap niya sa relo sa tukador ay pasado 7:00 na. Hiyang-hiya talaga siya. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Humangos na binuksan niya iyon. Hello. Alanganin ang ngiting sabi niya sa napagbuksang katulong. Pasensya na ho at naidlip ako. Wala pong problema, ma'am. Ipinapasabi lang ni sir na bumaba na po kayo sa komedor ng 7:30 para po sa hapunan. Nariyan na si Mr. Zorano? Opo, nakangiting sagot nito. Pero hindi na po kayo ginambala nang malamang nagpapahinga kayo. Mabuti nga at nagising na kayo. Tamang-tama sa oras ng hapunan. Sige po. Nang iwan siya nito ay minabuti niyang ayusin ang sarili bago humarap kay Darren. Mabuti na lamang at hindi gaanong nalukot ang damit niya kahit ipinantulog niya iyon. Nang masihan siya sa itsura niya ay saka lamang siya lumabas at bumaba. Kumakabog ang kanyang dibdib sa bawat hakbang
niya palapit sa komedor sa kabila ng pagsisikap niyang manatiling kalmado. Parang gusto niyang tumingin sa paghakbang ng pagpasok niya sa komedor ay makitang nakaupo na si Darren sa dulo ng isang mahabang mesa. Nakahanda na ang mga kubyertos sa isa sa mga kabakanting pwesto sa mesa malapit dito. Doon siya dumiretso at umupo. Pilit niyang nginitian si Darren kahit na parang hinahalukay ang sikmura niya ng mga sandaling iyon. I'm sorry kung naghintay ka ng matagal. Anitong titig na titig sa kanya. I got tied up at the airport, but I'm sure na nakapagpahinga ka. Bagaman sigurado rin akong nagugutom ka na. Ayon kay Aling Emma, nag-snack ka lang kanina pagdating mo. And it's already 30 minutes past 7. Yes, pasado 12:00 lang kasi nang dumating ako. Sinubukan kong maghintayin ka pero napagod ako sa paghihintay. Ngayong narito ka na, pwede na siguro tayong mag-usap. Pagkatapos natin kumain, nagugutom na rin ako. Pagkasabi niyon ay nagsimula ng kumain ito. Makatwira naman iyon kaya kumain na rin siya. Kung hindi lang talaga gutom siya ay hindi siya gaanong makakakain. Lalo siyang natitensyon ngayong kaharap niya ito. Hindi rin nakatulong ang katahimikan nito. Niwala itong sinasabi upang kumalma ang damdamin niya. Gayong batid niyang may ideya ito kung ano ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ngunit sa paglipas ng mga sandali ay unti-unting napalitan ng inis at pagkayamot ang tensyong nararamdaman niya. At nakatulong ang pagkainis na iyon para makapag-focus siya sa pagkain at huwag na munang intindihin ito. Medyo maayos na ang pakiramdam niya pagkatapos kumain. By that time na nagkakape na sila, ay composed na siya at pakiramdam niya ay kayang-kaya na niyang harapin si Darren. He seemed relaxed when she glanced at him. Sandaling hinagod siya nito ng tingin bago nagsalita. Mas mainam kung sa library tayo mag-usap. And if you're ready, yes, I'm ready. Tumayo na ito. Please follow me. Pagkaraan lang ng ilang sandali ay nasa library na sila. Muli na namang bumalik ang kaba sa dibdib niya nang paupuin siya nito samantalang nanatili namang nakatayo ito. Ilang beses siyang lumunok bago niya nagawang magsalita. Bakit mo ba ako talaga pinapapunta rito? Gaya ng sinabi ko noon, bilang kapalit ng peking painting na ibinigay ng tiyuhin mo bilang garantiya para sa akin. O baka naman inakala mong nagbibiro lang ako nang sabihin ko iyon. Dahil hindi maaring maging ako ang kapalit ng painting na iyon. Napapatastikuhang sabi niya. Ano ang palagay mo sa akin? Isang gamit na pwedeng maging kapalit ng painting na iyon? Hindi, kundi isang mahalagang bagay para kay Mauro Mendreza. Mariing sagot nito. I'm a fair man, Miss Mendreza. I could be a faithful friend, but I could also be your worst enemy. At mukhang iyon ang nais ninyong maging papel ko sa buhay ninyo. No, nangihilakbot na bulalas niya. Nagkakamali ka. Sigurado ako na may paliwanag sa lahat ng ito. Kung makakausap ko lamang sana si Uncle Mauro. Which, unfortunately, you cannot do for the meantime. He suffered from a mild stroke at hindi masyadong maganda ang kalagayan niya. Although he's in no immediate danger. Kaya mukhang matataglan pa bago mo siya makausap. What? Napasinghap siya. Paanong nangyari? Akala ko ba mas mapapabuti siya roon? Mas mabuti ba kaya ang nangyari kung inatake siya habang naroon siya sa bahay ninyo sa Cebu? Kaysa isang pagamutan, balik nito. I assure you na ginagawa nila ang pinakamabuti para sa kanya, kaya wala kang rason para akusahan ako ng ganyan. Natigilan siya ng agad na maunawaan ang ibig sabihin nito. I'm sorry, Anya. Tama ka. Pero dumating ako rito na umaasang mapag-uusapan natin ang problema sa painting. May sarili akong buhay, Mr. Zorano. Hindi mo ako maaaring i-detain dito na gaya ng nais mong mangyari.
Nakikiusap ang tinig na sabi niya. Sarkastikong umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Really? Paano kung iyon nga ang gusto kong mangyari? May magagawa ka ba? Naghahamon ang tinig na tanong nito. Gustong umikot ng isip niya sa nais nitong ipahiwatig. Nahawak sila nito sa liig. Hindi mo ibig sabihin balak mong i-pull out ang suporta mo sa amin. Hindi ko ba pwedeng gawin yon, Miss Mendreza? Malamig na sabi nito. Huwag mong kalimutang may ginawa kayong kasalanan sa akin. At hindi ko ikinakatuwa iyon. Kung hindi lang dahil kay Mia ay hindi ko kayo tutulungan. Siguro naman ay hindi mo gugustuhing malaman niya ang tungkol dito. Hindi ba? No. Mabilis na sagot niya. Sabay iling, please. Very well, now listen to me. Gaya ng sabi ko, ay hindi ako makakapayag na mapaglalangan ng walang ginagawang anuman. At dahil wala si Mauro ay ikaw ang papalit sa kanya. Total anuman ang pinagkasunduan namin ay direktang may kinalaman sa iyo, hindi ba? Kaya nga nakaharap ka roon habang nag-uusap kami. Nag-init ng husto ang muka niya sa sinabi nito. She had never felt so humiliated in her entire life. At sa aking kagaganti sa halip na kay Uncle, ganon ba? Masyadong mabigat ang salitang ganti, Miss Mendreza. Wala akong ibang gusto kundi makatiyak na mababayaran nga ako ni Mauro. For a start, handa akong tanggapin anumang serbisyo ang maibibigay ng kanyang pamangkin. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Isang indecent proposal ba ang inihahain nito sa kanya? Tila nahulaan naman ito ang nasa isip niya. Certainly not for pleasure. I'm likely to derive from your company. Sabi nito, kaya huwag kang mag-isip ng ganoon. Sa halip na matuwa sa narinig ay lalo pa siyang nainis na tila na insulto roon. Why, thank you. Sarkastikong pahayag niya. The feeling is mutual. And since you seem hell-bent about blackmailing me, hanggang kailan mo naman ako inaasahang sumunod sa nais mo? Bahagyang lumamlam ang mga mata nito. Hanggang gusto ko, Miss Mendreza, and you will repay me in any manner I require. Tumitig ito sa kanya. Pwede mo ba akong tulungan sa office works? Mahigit 1 linggo pa lamang ang nakakaraan nang umalis ang huli kong sekretarya. Ang sabi mo, tumutulong ka noon sa opisina ni Mauro. Siguro naman ay marunong kang sumagot ng telepono o gumamit ng computer. Hindi siya sumagot. Sa halip ay pinandilatan niya ito. Ngumiti ito, bagaman walang katuwaang mababanaag sa mga mata nito. At huwag mong isiping wala kang magiging pakinabang dito. I assure you, marami kang matututunan mula sa akin pagdating sa pagnenegosyo, Miss Mendreza. It can't be that bad, can it? Bahagyang naningkit ang mga matang hinagod siya nito ng tingin. And by the end of it, baka pasalamatan mo pa ako dahil pwede mong gamitin ang mga natutuhan mo sa akin. You'd be like an apprentice to me, Miss Mendreza. Napalunok siya. Pakiwari niya ay may mga pader na nakapalibot sa kanya na unti-unting sumisikip at nagbabantang tuluyan siyang ibilanggo. Hindi mo ba pwedeng i-reconsider ang desisyon mo, Mr. Zorano? I wish there's another way, Miss Mendreza. Sagot nito. Pero sa ngayon ay wala. I need recompensation. At ikaw ang magbibigay niyon. Ang mahalaga ay maliwanag sa iyo ang lahat. Now I'd like to take a rest. Pagod ako. We shall talk again in the morning if you still have questions. Wala akong dalang bagahe. Halos pabulong na sabi niya. Hindi ko inasahang ganito ang mangyayari. You came here all the way from Cebu, kaya inaasahan kong may dala ka kahit overnight bag. That would do for the meantime. Kung wala kang dalang bagahe, maraming tindahan dito ng mga damit. Bukas na bukas din ay madali nating masusolusyonan ang problemang iyan. Pero, not now, Miss Mendreza.
I'm really tired. Bukas na ulit tayo mag-usap. Good night. Halos hindi makatulog si Laurel ng gabing iyon. Hanggang na mga sandaling iyon, ay halos hindi pa rin siya makapaniwala sa itinakbo ng mga pangyayari. Hindi rin niya maisisi si Darren sa mga kinikilos nito. Noong una ay handa itong magtiwala sa kanyang tiyuhin. Ngunit ang huli pa ang mag-insist na magkaroon ng collateral alang-alang kay Darren upang malaman lamang nito na fake pala ang painting. Malaking tanong sa kanya ang bagay ni iyon. Hindi siya makapaniwalang nagawa iyon ng Uncle Mauro niya, ngunit hindi niya alam kung kailan niya makakausap ito. Pero naniniwala siyang may paliwanag sa lahat ng iyon. Kailangan lang niya ng panahon. Sa ngayon, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod at pagbigyan muna ang nais ni Darren. If only he wouldn't be so sarcastic. Ayaw man ni Laurel ay tinanghali siya ng gising. Pagkatapos sulyapan ng wall clock ay nagkumahog siyang mag-ayos bago pumanaog na hindi alam kung ano ang dapat asahan. Subalit wala si Darren sa komedor pagpasok niya roon. Good morning, Ma'am Laurel. Bati sa kanya ni Aling Emma. Kumain na po ba kayo? Nakapagpahinga po ba kayo ng husto? Si Mr. Serrano po, tanong niya nang okupahin ng isang silya. Nasa opisina na kanina pa. Anito nang lumapit upang pagsilbihan siya. Ang bilin po niya, pagkakain ninyo ay hatid kayo roon ni Ruel. Kilala ninyo na siguro si Ruel, hindi ba? Yung tsuper na naghatid sa inyo. Opo, nagtimpla siya ng kape. Halina po, sumabay na kayo sa akin, Aling Emma, alok nito. Naku, tapos na, Ma'am Laurel. Magiliw na tanggi nito. Kanina pa kami nag-almusal. Ikaw ang kumain ng kumain. Salamat po, Anya. At huwag po ninyo akong tawaging ma'am. Laurel na lang, Aling Emma. Lumapad ang ngiti nito. Kung iyon ang gusto mo, sabi nga pala ni Sir, huwag kang magmadali. Tahimik na itinuon niya ang pansin sa pagkain. Ano kaya ang iniisip ni Emma tungkol sa kanya? Sanay kaya ito na laging may panauhing babae si Darren sa tahanang ito? Para sa kanya ay hindi malayong ganoon nga. Anong klaseng tao kaya talaga si Darren? Well, she would soon find out. At kung magiging maingat siya ay hindi naman siya siguro mahihirapan hanggang sa matapos ang lahat ng iyon o maliwanagan ang hindi pagkakaunawaang iyon. Nalulungkot nga lang siya na nakailangan niyang muling ipagpaliban ang pag-aaral. That would have to wait. Kailangan muna niyang ayusin ang problema sa kasalukuyan dahil malaki ang nakasalalay roon. Pagkatapos kumain, ay nag-ayos na siya at naghanda para maihatid na siya sa opisina ni Darren. Maikli lamang ang biyahe at ilang sandali lang ay nasa harap na sila ng isang gusali malapit sa airport ng Subic. Inihatid siya ni Ruel hanggang sa huling palapag kung saan naroon ang opisina ni Darren. At dahil makwento ang driver, nalaman niya mula rito na pag-aari ni Darren ang gusaling iyon at nagsisilbing main office para sa marami itong negosyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sumakay sila sa elevator. Nang bumukas iyon, sa huling palapag ay tumambad sa kanya ang labi ng isang modernong opisina. Sa isang wall panel ay naka-engrave sa metal ang Zorano International. Dito po tayo, ani Ruel. Iginiya siya nito patungo sa opisina ni Darren. Nilagpasan nila ang isang cubicle kung saan binati ni Ruel ang isang babae. Kumunot ang noon niya. Tiyak niyang cubicle iyon ng sekretarya. Sinong babaeng iyon? Pansamantalang replacement sa sekretary ni Darren? Bakit nga ba siya ang kinukuha nito gayong questionable ang qualifications niya bilang isang sekretarya?
Hindi na pumasok si Ruel sa loob ng private office ni Darren. Bagkus ay iniwan na siya nito roon. Napalunok siya. Humugot siya ng malalim na hininga bago kumatok ng 3 beses at binuksan ang pinto. Nasa likod ng isang malaking mesa si Darren. Nasa harap nito ang isang laptop. Nakakunot ang noo nito nang mag-angat ang muka. Ngunit agad na umaliwalas yun nang makita siya. "Oh, good morning." "Good morning," bati niya. Lumapit siya at naupo sa isa sa mga silya sa harap ng desk nito. "I'm sorry kung ngayon lang ako dumating." "It's okay, maraming tao na namamahay, so I didn't actually expect you'd have a decent sleep." Wala itong suot na overcoat, kundi light blue na long sleeve polo at dark blue na necktie na may gintong pin. "Pero huwag kang mag-alala at hindi naman kita isasabak agad sa mabigat na trabaho. Gusto ko lang ma-familiarize ka sa office procedures dito."